since sikat ka naman na, di ba? So, 1.4 million followers. Diyos ko po. Ako nga, wala pang 1,000. Bilang Sam Angela naman, bago ka maging influencer, sino si Sam Angela bago siya magkaroon ng 1.4 million followers? Ito walang masyadong nakakaalam neto. Pero nung nag-start ako mag-TikTok, 14 pa lang ako noon. Ang content ko kasi talaga, nag 1 million ako na puro sayaw. So, kamusta ka naman bilang isang influencer or anong ginagawa mo mostly? Bilang isang influencer, iba naman yung buhay ko as a influencer and iba rin yung buhay ko as an ate kasi eldest daughter din ako eh. Actually ako, breadwinner ako sa pamilya namin. So, yung nabanggit mo yung Chimera Ant, medyo wala kasi yung idea. So, what is yung Chimera Ant na kino-content mo? Curious lang ako, no? So, paano ka nag-umpisa? Ano yung mga struggles mo nung nag-uumpisa ka palang maging influencer? Sino ang dream mo na makakolab? Binabayo ko na to, very out loud naman ako na gusto ko siyang makasama, makakolab. Pero hindi romantically. Si, Bugoy na Koy Koy. Pero alam mo yun, hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao. You can't please everyone. Kahit good ka or bad ka, merong tao na magko-comment sa'yo eh. Merong tao na hindi ka magugustuhan kahit gaano ka kabuti sa mga tao. So, kahit anong gawin mo, kunyari sa 10 ginawa mong mabuti, meron silang mapupuna. Diba? How you doing mga ka-Jetman? It's your Senpai Jet. And welcome sa ating first episode ng Jetlogs. Kung saan matututunan mong liparin at abutin ang gusto mong maging. We're here to inspire, educate, and learn kasama ang naggagwapuhan at naggagandahang mga influencers and content creators. So guys, hindi na natin patatagalin to. Meron tayong isang guest na napakaganda at napaka-sexy na may 1.4 million followers sa TikTok. Siya ay si Sam Angela. Hi guys, it's Sam Angela, a content creator from Pasig City. You might also know me from TikTok. I have 1.4 million followers and I study in Far Eastern University. And this is my story. Guys, panoorin niyo to ah. Madami kayong matututunan sa mga storya ko with Kuya Jet. So Sam, thank you sa pagpapaunlak sa aming first episode dito sa Jetlag. So, kamusta ka naman, Sam? Ako po, okay lang naman po. Thank you so much for inviting me. Okay. Ngayon naman, ang inaabala ko talaga mostly is school since college din. Pero yung work ko din is, pinaprioritize ko din kasi yung work ko as a social media content creator. Bilang isang influencer, so kamusta ka naman bilang isang influencer or anong ginagawa mo mostly bilang isang influencer? Bilang isang influencer, iba naman yung buhay ko as a influencer and iba rin yung buhay ko as an ate kasi eldest daughter din ako eh. So, cargo ko din yung mga kapatid ko. Actually, breadwinner ako sa pamilya namin. So, hindi ko talaga mostly focus sa bashers, sa comments. Hindi ako nakafocus doon ako nakafocus sa mga fans, yung mga sumusuporta talaga sa akin. Tama naman yun. So, syempre, yung bashers din naman nawawala yan eh. Actually, yung bashers ang nagpapadami ng, alam mo yun, ng views, ganyan. Syempre, nakatutok sila sa iyo. Tama. So, ilan ba kayong magkakapatid pala? So, since ikaw ang breadwinner, syempre, supporta mo silang lahat. Ilan ba ang sinusuportahan mo ngayon? Dalawa naman yung sinusuportahan kong kapatid ko. Yung isa is high school and then yung isa is 4 years old pa lang siya. And as far as I know, parang gusto niya na rin mag-content creation. Ayos yan, no? Mahilig siya sa camera. So, kumbaga, nai-inspire mo yung mga kapatid mo na maging isang content creator din or influencer. So, ayos yun, maganda yun. So, since sikat ka naman na, di ba? So, 1.4 million followers, Diyos ko po. Ako nga, wala pang 1,000. Okay. So, bilang Sam Angela naman, bago ka maging influencer, so, sino si Sam Angela bago siya mag-TikTok, bago siya magkaroon ng 1.4 million followers? Ito walang masyadong nakakaalam neto, pero nung nag-start ako mag-TikTok, 14 pa lang ako noon. Grabe, Tapos, ang iniisip ng mga tao, 19 na ako. Ang content ko kasi talaga, nag 1 million ako na puro sayaw, puro engage sa fans. Ganun yung content ko. Hindi talaga ako nag-start sa Chimera Ants. Before TikTok, ito hindi siya halata, pero alam niyo yung mga kaklase niyo lagi lang nakatakip ng panyo, wala masyadong kaibigan. Ako yun, kasi takot ako sa tao dati nung bata ako. Lalo nung nag-grade school ako, high school ako, hindi talaga ako
makausap sa mga tao. Sobrang mahiyain ko. Oo, sa bagay, may iba-iba kasing mga estudyante sa high school or kahit sa elementary, even though college naman di ba? May mga ganyan, may mga nakatakip lagi ng panyo, may mga naka-headset, may mga magugulo, may mga nerdy. So, hindi naman nawawala yun. So, isa ka pala doon, no, sa mga shy type. So, sobrang galing kasi yung confidence mo na-boost. So, nagawa mong mag-content. So, mostly lang mga kino-content mo is sayaw talaga. Opo. So, yung nabanggit mo yung camera ant, medyo wala kasi yung idea. So, what is yung camera ant na kino-content mo? Yung Chimera Ants, nag-start yon hindi ako nanonood ng anime. Tapos yung Chimera Ants pala is term siya from anime. And na-start ko kasi makakollab si Daddy Taiga. Kilala naman ata yun ng mga tao. Si Daddy Taiga, message niya ako since 2020 pa. Tapos nag-message na siya ng crush kita, ganyan. Eh, meron siyang girlfriend that time, kaya di ko siya pinapansin. Tapos, ang nag-message talaga sa akin na pinapansin ko lang is si Ras Binuya. Ayun, nag-chat kami, mina-entertain ko naman, sinasabi niya crush niya ako. Hindi ko siya binibigyan ng false hope, pero magkaibigan kami. Okay. So, ganun pala pala siya nag-start, no? Oo, tapos tinawag kasi nila ng Chimera Ant. As in, ini-spam talaga ng mga comments yung Chimera Ant na term. Eh, hindi ko naman alam yung Chimera Ant, so hinahayaan ko lang. Tapos, ako, funny ako talaga. As in, hindi ako KJ na tao na pag may nang bash sa akin or merong ginagawang humor or meme yung mga TikToks ko, hinahayaan ko lang kasi nakikivibe ako eh. For me, it's funny. I don't take it as a bash. I don't take it as a hateful comment kasi meme lang siya. So, people know it's satire. Kumbaga, open-minded ka sa ganun. Yung iba kasi, pinapatulan or kumbaga, iba yung mindset nila na negative. So, ikaw, kumbaga, tinaturn mo siya into a positive feedback or and comment. Engagement din engagement. yun. Hindi nila alam yun na engagement yun na the more na merong nag-engage, nagko-comment, either it's good or bad, basta na nagko-comment kayo sa mga content creator, nakakatulong kayo sa mga content creator. So, thank you guys. So, sa mga bashers, mang-bash lang kayo. So, yun. The more bashers, the more engagement di ba? So, yun nga. Dami nga nagsasabi, mas maraming bashers kaysa sa supporters Siyempre, mga tao, di mo naman maiwasan. Meron at merong napupuna sa sa ating mga content creators or influencers. Hindi sila nawawalan. Hindi ko rin alam kung paano ba kayo, hindi ba kayo nawawalan ng di ba? So, yun. So, ayos, ang galing. Ganda ng umpisa ng ng career mo as an influencer. Curious lang ako, no? So, paano ka nag-umpisa? I mean, ano yung mga struggles mo nung nag-uumpisa ka palang maging influencer? Siyempre, lahat naman ng tao or lahat naman ng naging influencer or content creator, may mga struggles yan So, yung sa'yo, Sam, ano yung pinaka mga struggles mo? Ngayon nga, di ba nga ngayon na wala akong masyadong iniinda sa mga hate comments. Pero I wasn't always like that. Hindi ako ganun na tao nung nag-i-start pa lang ako since dance nga yung content ko. So, ang lagi lang comment sa akin is puro compliments sa sayaw, ganyan. So, nung nag-i-start pa lang ako, as much as possible, tinatry ko talaga i-defend yung sarili ko sa lahat ng tao. I try to be the most perfect na image sa social media. Ayoko nang may nambabash sa akin kasi baka meron silang ma-influence na ibang tao. As in, tinatry ko talaga i-clear yung name ko every time to the point na ang dami ko nang nakakaaway. Kaso na-realize ko na the more na nag-i-engage ka sa hate comments, the more na, interesado siya dito sa comment ko na to. Makikipag-away nga ako sa kanya. Tapos iisipin ng ibang tao. Ganun din yung comments nila sa mga artista na bakit nagre-reply pa to sa hate comments? Dapat hindi niya na lang iniinda. Though, meron tayong right na i-defend yung sarili natin sa mga tao. Pero alam mo yun, hindi mo talaga mapi-please lahat ng tao. You can't please everyone. Kahit good ka or bad ka, merong tao na magko-comment sa'yo Merong tao na hindi ka magugustuhan kahit gaano ka kabuti sa mga tao. Totoo yan. So, kahit anong gawin mo, kunyari sa 10 ginawa mong mabuti, meron at meron silang mapupuna. Di ba? Meron, kumbaga,
human nature na yan, kasama na ata sa buhay natin na may mag-comment talaga. So yun, di nawawala yun. So talagang syempre mahirap sa part mo yun. Kumbaga stressful din yun di ba? Opo. So anong impact nito sa iyo, sa family mo, sa friends, yung kasi syempre sumisikat ka na. Malamang marami na nagpapa-picture sa iyo. Ang dami na kumbaga, pupunta ka lang sa isang lugar, magugulat ka, ay pwede po magpa-picture, Miss Sam. Ganun. So anong naging impact nun sa personal mong buhay? Ayun nga kasi mahihain ako dati. So pag merong nakakilala sa akin tas lalapitan ako na magpapapicture, sobrang na-appreciate ko kasi napapadoble pa nga ako ng tanong, kilala mo ako? Kasi baka namamalik mo talaga, may kamukha lang ako na kilala mong sikat. Ganun lang yung nasa isip ko. Pero iyon, na-appreciate ko siya. Pero since nga, galing din ako sa strict na family. Actually, yung papa ko nang nag-i-start pa lang ako mag-TikTok, yung side ng father ko, ayaw nila. Kasi pinoprotektahan nila ako from the hateful comments, from, alam mo na yung mga tao sa social media, hindi mo naman sila kontrolado. Dati pinapadelete nila kasi yun, nung nakita nila na nag-grow naman ako, may mabuting impact siya sa akin, kumikita ako, na may mga natututunan akong lessons, doon sila nag-start na maging supportive sa akin. Pero alam mo ba, yung mga part sa dad ko, yun sa dad side ko, sila mismo nagre-reply sa mga hateful comments. Huwag kayong mambabash sa akin sa comment section kasi baka tita ko na, papa ko na ang kausap nyo. Talagang sila na ang nagde-defend sa akin. Sobrang na-appreciate ko yung family ko for that. Siyempre, family talaga. Pag nakikita nila na agrabyado yung anak or pamangkin, siyempre kahit naman sino kahit naman ako yun. Diba? Kung kunyari, ikaw pamangkin ko, ba't mo binabash yung pamangkin ko? Ano ka pala Ganun diba? Kahit sino naman talaga. Kahit sino, tama yun. Which is a good thing naman. So parang may mga automatic, may mga admin ka na doon na nagde-defend sa'yo. Kumbaga, hindi mo na kailangan sumagot. May sasagot na para sa'yo Okay, so sa mga random na tao, so ganun ang may mga good comments and bad comments na ganun yung treat sa'yo sa social media. So paano naman sa school? Paano si Sam Angela as an influencer sa school? So gaano ka kasikat sa school? Talagang pagpasok mo, may mga nagtitilian ba bigla doon? May mga fans club ka ba doon? Mga ganun? Yung sa school naman, tuwing papasok ako, napapansin ko yung mga tingin, pero hindi naman lahat lumalapit. Pero napapansin ko yung tingin. Sa school kasi, more on focus talaga ako sa study. Like, pumapasok ako para talaga mag-aral. So, okay lang sa akin, hindi ako makilala or makilala ako. Pero most of the time, may mga nakakakilala talaga. Kahit yung mga coffee shop na tapat ng school, merong nakakakilala and magpapapicture. Okay lang sa akin. And then sa classroom, tas introduce yourself. Diba? Sasabihin yung pangalan mo, tapos biglang magtatanong yung katabi ko, ikaw ba yung sama dyan sa TikTok? Sabi ko, hala, oo, gaganyan na lang ako. Parang kinilig ka bigla Oo, kasi, kilala mo pala ako. Tapos, meron din kasi nagme-message sa akin, huy, kilala ka nung, pinsan ko, kilala ka. Sabi ko, ayaw nga maniwala sa akin, sabi ko, kaklase kita. Pa-video greet naman, pag video greet, okay lang din po sa akin. Pero yun nga, ang main kasi na focus ko talaga sa school is para mag-aral talaga. So, hindi ko inaano. Minsan kasi pumapasok ko kahit wala akong masyadong, alam mo yung, hindi ka ganun kaayos na hindi na ako magme-makeup. Basta presentable lang. Yung gano'n na, tapos minsan feel ko hindi ako makikilala ng mga tao kasi wala naman akong makeup. Although hindi ako makapal mag-makeup, feel ko lang hindi nila ako makikilala, magsasalamin pa ako para mag-i-in disguise ako. Kasi minsan gusto ko talaga focus ako sa school. Ayaw mo ng distractions Siyempre, kung focus ka talaga sa studies mo, ayaw mo ng, lalo na as an influencer, natural yung distractions Kung nag-aaral ka, which is isa yun sa mga challenges mo since bata ka pa. Pero hindi talaga siya, may iwasan. Kasi yun nga, from Far Eastern University ako, university siya, lalo na U-Belt pa siya. So, madami talagang tao. Madaming titingin, madaming lalapit, madaming sigaw. Sama, Angela. Yung bigla kang sigaw lang talagang ganun, walang, uy, hi po,
baka po pwede wala talaga, literal na dadaan ako, sama Angela! Ganun lang. Gugulat ka na lang. Oo, ganun lang. Eh, di hello po, ganun lang. Tuloy ka may sisigaw, sino yun? Oo, bigla kami gumagano. Sino yun? Alam mo, mga tropa lang na, kilala ba kita? Biglang gagan. Sino ang dream mo na makakulab? Yan. Ito, binabayo ko na to, very out loud naman ako, na gusto ko siyang makasama, makakulab, pero hindi romantically. Si, Bugoy na Koy Koy, talaga. Siya, idol ko talaga ever since. Two joints. Two joints, parang mafia. Okay din naman si Bugoy. Pinapanood ko rin siya, yung mga kanta niya. Yung iba lang, nawiwirdohan sa akin. Ano, pakailam nyo ba? Kumbaga, kanya-kanyang naman yan eh. Kanya-kanyang ina-idolize naman eh, di ba? So, idol ko siya pagdating sa pera. Kasi magaling talaga siya sa pera. May mga sinasabi siya about sa babae na minsan nagdi-disagree ako. Pero pag about hustle talaga, hustle life. Kaya yung mga kanta ni Bugoy, lagi kong pinapatugtog diba? talaga. Kabisado ko mga kanta. Actually, si Bugoy nga, pagdating sa hustling, sa pera, talagang makikita mo na magaling naman talaga. So, yun nga, may mga taong hindi din agree sa mga wordings niya sa babae, ganyan. Pero, ganun talaga. Like sa'yo din, di ba? May mga nang babash. So, siya rin, may mga kanya. Iba-iba talaga. So, yun So, so since gusto mo siyang makakulab and hindi mo naman sinabing romantically, meron ka bang prefer na klase ng content na makakulab mo si Bugoy? Merong nag-message sa akin kasi na homie niya or part din ng podcast niya. Ayun, parang ganito din na podcast, kwentuhan. Kasi pag podcast, meron kang, parang kwentuhan siya na meron kang matututunan talaga. Totoo. Ayan, gusto mo may matutunan from him. Sabagay, malamang kay Bugoy, marami kang matututunan, lalo na sa pera. So, Bugoy, sana mapagbigyan mo si Miss Sam sa request or ikaw daw ang dream niyang makakulab sa isang podcast. So naano na natin yung family mo, yung kumbaga anong impact sa ng family mo, ng mga sa school. So yung pagdating naman sa as an influencer, since kumikita ka na, anong impact nito sa'yo at sa paligid mo? May nabago ba sa personality mo? Kasi may mga ibang nagsasabi na pag yumaman ka, binabago ng pera. Binabago ng pera, di ba? May mga ganun may mga nagsasabi ng ganun. So, ikaw bilang Sam Angela, nung kumita ka na, may nagbago ba? Ako, nag-start ako kumita, 15 pa lang ako. So, naka-start na ako na makahawak ng 6 digits, 15 pa lang ako. Ano siya sa akin, nung bata pa lang ako, gastos dito, gastos dyan, waldas dito. Totoo, syempre, bata eh. Ibang bansa dyan, ibang bansa dito. Gagastos ka talaga. Pero once na na-realize mo talaga yung importance ng pera na ikaw na yung magpo-provide. Kumikita na ako. Ako na magpo-provide sa sarili ko. Huwag na kayong mag-alala. Ako na lang. Ako nang bubuhat kahit sa mga kapatid ko. Ako na lang gagastos since meron na nga akong kinikita. Ang akin lang is masarap sa pakiramdam na kumikita ka tapos gusto mo pa yung ginagawa mo. Totoo. Tapos nakakatulong ka pa sa magulang mo. Siyempre, bilang bata ka pa, nabawasan mo yung nabawasan mo yung burden ng magulang mo na, uy, yung anak ko, buti na lang kumikita na. So, kumbaga makaka-focus sila sa ibang bagay. Sa ibang, kunyari sa mga kapatid mo, makakatulong sila sa mga kapatid mo. At the same time, tumutulong ka rin naman sa kapatid mo, di ba? So, since ikaw nga ang breadwinner ngayon, laking tulong nun bilang magulang. And malamang sobrang na-appreciate nila sa iyo. Next question, no? Curious lang ako. Kumikita ka na. So, sabi mo, 15 years old. 6 digits na yung kinikita mo. Diyos ko, nung ganong edad ko ata, 4 digits lang. Tapos, ewan ko kung anong pinagbibili ka. Nasa computer shop lang ako. Ayun. So, Sam, nung unang payout mo sa TikTok, no? So, ano yung unang-una mong ginastos or binili? Una ko, hindi yung sa 6 digits. Yung 6 digits kasi is na-earn ko siya na 15 pa lang ako. Hindi siya yung per month na 6 digits ka na. Pero Pero may time na naging ganun. Pero hindi siya stable na ganun palagi eh. Kaya kung nakikita ko yung mga
content creators, yung mga kapwa ko kasabayan ko, kasi yung pandemic ako nag-start, yung mga kasabayan ko, may sarili ng bahay, may sarili ng kotse. Pero nung pinakauna ko talaga na payout, na unang sahod talaga, na galing sa pagko-content. Unang binili ko is iPhone 11 yata ang binili ko, or iPhone 11 Pro. Tapos sobrang saya ko nun kasi kada gagastos ako, dapat makakatulong din siya sa akin. Ayoko sanang bumili gusto ko bumili ng luho, ganyan. Bili akong makeup, madami. Bili ako ng mga, alam mo yun, yung wala naman siyang balik, pero masaya ako. Kaso, iniisip ko kasi talaga, siguro pag bumili ako ng high quality na phone, noong time na yun, yung high quality na phone, babalik pa to sa akin, madami pa akong pwedeng mabili pa soon. Diba? Totoo. Kumbaga, nag-invest ka muna sa phone, which is, well, iPhone talagang camera, yun talaga. Yun ang mostly na ginagamit ng mga tao, lalo na sa pag-video and taking pictures eh. So ayos yun, ang ginawa mo talaga mag-invest, no? Lalo na sa, yun nga, sa ganong edad mo, yung mga ibang tao na gano'n ng edad, pag nakahawak ng pera, malamang luho agad yan. Hindi ko nilalahat ha, hindi ko general, pero yun yung parang, kahit ako kasi ako honestly, kung makahawak akong ganong alaking pera, tapos, luho agad. Bili agad ng kung ano-ano yan. Yung mga hindi naman kailangan, di ba? Pero ikaw, ang galing, no? Talagang inisip mo muna mag-invest. Kumaga, ang thinking mo, hindi, mag-i-invest muna ako. Kasi, mas malaki yung balik sa akin yan. Siyempre, makakagawa ka ng mas magagandang videos. So, mas, yung, kumbaga, yung i-earn mo, madodoble. Or, baka triple, or mas higit pa, di ba? Ayos. So, isa pang question. So, una kasi investment eh. Ano yung unang luho mong binili? Dahil kumikita ka na ng malaki. Ano yung unang luho naman? Feel ko hindi siya luho. Or more on experience siya. Kasi doon din first time ko na nag-travel ako. Ayun, nag-travel ako iba-iba bansa. Nag-Hong Kong ako. Ito isang buwan ko na lahat ginawa. So meron din time na gastador talaga. Gastos talaga kung gastos. Kasi iniisip ko minsan lang ako magiging ganito. Experience naman to. Hindi siya yung material things. So nag-Hong Kong ako, nag-Thailand, Cambodia, Vietnam, lahat yun isang buwan. Pero kita mo naman yun, deserve mo yun eh. Siyempre pinaghirapan mo naman yun, hindi mo naman hiningi eh, di ba? Pero which is a good thing, kumbaga minsan yun, kagaya nga ng sinabi mo, minsan ka lang naman, kumbaga mag-relax, mag-unwind. So, wag mo siyang ipagkakait sa sarili mo. Kung alam mo namang deserve mo at kumbaga, kumbaga sobrang pera mo naman yan, kinita mo naman yan, pinaghirapan mo. So, good thing na yun nga, yun ang iniisip mo, yun ang unang iniisip mo na investment, then tsaka na mag-unwind, maggastos, magluho, or kung ano mang gusto mong gawin sa pera mo, di ba? Next question, no? Medyo ano lang to, for entertainment purposes. So, ang question ko is, ano yung pinaka-weird mong talent na hindi mo pa napapakita sa mga fans mo? Hindi siya weird, pero marunong ako magbalisong. Hindi ko siya napopost or na, oo, mapanakit to, kala mo ba? Kasi Batanggen